with a political pundit, resident political Papa Pundit, who joins us now here on Morning Matters. Thank you so much for waking up early for this show. Good morning, Gretch. Nahahawa na ako sa mga kasama ko dito eh. At last, nakaabot. Oo nga, Last time na inimita mo ako, 5 minutes before the end, ang inabutan ko Kaya because of traffic. So sa susunod, kung 6 o'clock kayo umalis ngayon, kapag nagkaroon na ng odd-even scheme, dapat 5:30 umalis na kayo. Magmamotorsiklo na. Okay, puntahan natin itong balasahan. Kahapon, taking a look at the common theme ng mga tinanggal niya. We have Popoy De Vera, we have Menardo Guevara, at saka we have, sino pa yung isa? Si Loizaga. Sino po ba? Oh yes, oo. It seems that it is a purging somehow of the Duterte allies. Would you agree? Well, somehow. Usually kasi ang revamp, nangyayari at particular moments na may crisis yung gobyerno. Kaya long overdue na to eh. Halimbawa, nung nawasak yung unit team, dapat nagkaroon na ng major purging doon. Hindi lang ngayon. No? Ikalawa, nung meron siyang crisis during the controversial budget, dapat nagkaroon din siya ng purging noon. Dahil major yung pagbaba ng kanyang approval ratings. Saan ang purging noon? Hindi ba sa House yun? Well, Hindi man eh. well, sa lahat dapat. Sa lahat dapat. Dahil, ang halimbawa ngayon, hindi lang ito usapin ng fiasco during the midterm election na majority ng kanilang kandidato ay natalo. Although, i-dispute nila yon. No? Usapin din ito nung plunging approval ratings ni President Bongbong na almost na sa level ni Gloria Macapagal Arroyo during her term na one of the lowest. If not the lowest in modern history. So ngayon kasi ay bumababa yung kanyang approval ratings, tumataas yung kanyang mga kalaban, no? Tapos yung problema ng bansa lumalala. Halimbawa, yung self-rated poverty record high. Yung involuntary hunger, starvation ay 28%. Yung crisis education, 91% learning poverty, etc. etc. So, maraming nangyayari. Usually, pag ganyang klaseng crisis, ay nangyayari yung cabinet revamp para magkaroon ng reset. Para aminin mo na may problema, pero you're going to change it. You're going to reform it. No? Hindi lang kasi siya usapin ng form like messaging at saka narrative. Bagamat napakahalaga nun. At mukhang may crisis din sila ron eh. Kaya siguro nagpalit sila 3-4 times ng communications chief. No? At hindi ako magugulat kung magpapalit sila uli. Pero yung substance ay mahalaga rin eh. At yung substance ay hindi lang yung reform agenda na pinagbabatayan ng kanyang dalawang SONA, kung hindi pati yung cabinet revamp. Pero sabi nga ni Edwin Lacerda ay medyo kulang itong cabinet revamp na ito. Dahil sana isang buhos na lang. Lahat ng mga gusto mong tanggalin at i-absorb yung blame ay gagawin mo. At hindi mo siya ililipat lang sa iba't ibang posisyon. Yung una kasing first batch ay 3 doon sa 5 na natanggal. Parang binigyan din ng posisyon sa iba. Yes. Kaya hindi ko maunawaan. Si For Jerry example, Acuzar nilagay sa Pasig Rehabilitation. Rehabilitation. Tapos si Secretary Manalo sa United Nations at si DOE Secretary na isang dahilan kung ba't tinanggal ay hindi niya napababa yung presyo ng kuryente ay inilipat sa environment. Hindi ko rin makita yung logic na yun. So, ganun yun. At least itong second batch na mga former Duterte appointees din, no? Sa CHED at saka sa Solicitor General position, ay hindi na nilipat. Hindi na nilipat. Siguro nakuha na niya yung message. Pero mukhang may susunod pa na third batch. So parang kung siya, by increments nawawala yung impact sana ng isang buhos. No? Na willing ako ng restart. No? Ngayon ay parang bitin. The firm resolve is cannot parang be seen. Yes. Tapos ngayon, dahil wishy-washy na naman. Yes. Tapos parallel pa dyan, may mga statements siya like reconciliation, like ayaw niya ng impeachment. So, may mga confusing messages kasabay nitong revamp. Sana ito na lang focus mo. No? Secretary, going into the midterms, what do you think is the most stark achievement of the president? I mean,
isn't it also the arrest of the former president in The Hague at pati itong impeachment, which also the progressives kind of pushed for? Yes, very defining yung dalawa na yun eh. Oo. Mga 250 to 260 ang nag-file ang pumirma sa impeachment, including the presidential son, no? Tapos yung arrest, the first Asian to be charged sa International Criminal Court na Ang directly tanong ko, or indirectly. mali ba yun? I mean, Tingin ko kahit tama. yung progressives gusto nila yun, pero at the same time, it begs the question, hindi ba naiintindihan? Or hindi ba sang-ayon ang mayorya ng Pilipino? Well, yung mayorya kasi, nasa shape yan, depende sa messaging at saka narrative. Imagine mo, si Digong pa ngayon ang biktima ng human rights. Imagine mo si Digong pa ngayon ang binayolate ang rule of law. No? Messaging yan eh. Ibig sabihin, dapat ang ginawa ng gobyerno, ang pinroject nila, yung biktima ng tokhang. Yung mga families, yung mga kapatid, yung mga magulang, yung mga anak, no? Yun dapat ang pinroject nila. Kinapo sila ron eh. Impeachment. Dapat in-emphasize nila bakit nag-i-impeachment. No? Nakalimutan yung dahilan. impeachment complaints. Oo. Eh. So that's basically messaging. Hindi na na-weaponize. Halimbawa, nung campaign, banat ang presidente ng betrayal ng national sovereignty. Pero walang nag-e-echo sa kanyang mga kandidato. Siya lang, mag-isa lang siya. Di ba? Binabanatan niya yung crimes against humanity during the campaign, pero mag-isa lang siya. Binabanatan niya yung mismanagement ng COVID pandemic, pero mag-isa lang siya. Binabanatan niya yung massive corruption like Parmali, pero mag-isa lang siya. So hindi na weaponize against their political rivals, political enemies. Nandun yung problema, hindi yung dahil nangyari. Nandun yung opportunity. Yes. Hindi nagamit. Yes. And so Parang they're naging defensive pa sila. Naging They're defensive. losing the propaganda war. Yes, pero kailangan din ng substance. Halimbawa, yung reform agenda, yung sabi niya ng dalawang SONA, nadudurugin ko ang mga kartel sa agriculture, huhulihin ko ang mga smugglers, mga hoarders. Nasana. Nasaan na yun? Oo. Yung wage increase na more than almost 2 years na nasa Congress, no? Yung 200 peso. Ang sabi niya, hindi priority. Isa yun sa mga issues ng mga tao, sikmura eh. No? So mga ganun ba na kulang? So kaya yun yung purpose ng revamp. Tumataas ang kuryente, sisihin mo yung Secretary of Energy. Tumataas ang pagkain, sisihin mo yung Secretary of Agriculture. May slowdown yung economy from 7% to 6% to 5% growth target. Kailangan meron kang sisihin. Or else, lahat yan tatama Will go sa'yo. to you. Diba? Halimbawa ngayon, niretain niya yung buong economic team. Medyo tatamaan siya dyan. Diba? So, yun yung purpose ng impeachment. Kaya medyo nalilito ko, ano ba yung purpose nito? Paano, dapat may malinaw kang strategy tsaka vision para ito yung tatanggalin mo, ito yung papalit mo. Kahit magtanggal ka o magpalit. At ito yung gusto kong mangyari sa susunod na 3 taon. Yes. Oo. Kaya, halimbawa, gusto kong palitan si Soljan Guevara ng mas dedepensahan yung bansa, like Berberabe. So may logic, di ba? Galing sa academe, galing sa gobyerno, Galing sa pag-ibig. may karanasan, di ba? So, may ganun logic. Pero yung iba, parang wala. No, halimbawa, DOE Secretary Lotila, lilipat mo sa DN. What was that for? No, yung ganun ba? So, yung revamp, as well as yung mga ipapalit mo, dapat should serve a vision. No? Ano ba yung political project mo as president? Yun yung kulang sa paliwanag. Kung meron. Assuming na meron. The appointment of CIDG Chief Nicolas Torre as PNP Chief. He's the first graduate of the Philippine National Police Yes. Academy to become PNP Chief kasi madalas galing PMA. Yes. Oo. Well, expected yon. Una ay paubos na yung mga galing ng PMA, no, sa Philippine National Police. Ikalawa ay nag-perform siya well doon sa gusto ng presidente. Like yung arrest ni Kibuloy, yung arrest ni Digong. No? Kaya Reward. One of the few police officers na very popular at this point. So yun din yung kinuha nila, hinarness nila, yung popularity ni Magagalit General sa Torre. yung mga Duterte supporters. Of course, ganito sila dati pa eh. So, tapos yung loyalty. Mahalaga yung loyalty eh. Lalo na ngayon na may So crisis. it's more of appointments made out of a loyalty check, mainly. A What we're seeing. combination of loyalty check, performance, no, at saka moving forward, what can be done or what should be done.
Yun ang hinihintay ko na sinasabi ko nga kanina, what is the political project? Yung strategy mo will serve that political project. Yung tactics mo, like appointments, will serve that strategy. So, yun yung hinahanap ko na framework at this point. Baka malalim lang masyado, hindi ko maunawaan. Baka marinig natin yan sa susunod na SONA, sa papalapit na SONA ng Pangulo. Yes. Medyo defining dahil magkakaroon ka ng either ma-retain yung Speaker at saka Senate President o magbago. Okay, No? speaking of, let's go to that leadership shake-up Yeah. in the House and in the Senate. Yes. Is there a challenger for House Speaker Martin Romualdez? Well, may mga lumalabas na, Pulong? aspiring na like Pulong, pero walang chance yun. Bakit wala? Wala pa silang numbers at this point. No? Tapos, siyempre, nasa gilid, nag-aambisyon din si Gloria Macapagal Arroyo, no? Na very silent nowadays. No? At lumalabas din yung pangalan ni Toby Chanco, yung alyansa campaign manager. At openly, binabanatan niya si Speaker. Sinisisi niya dito sa fiasco ng midterm elections. Medyo revealing yan doon sa nangyayari. At lumalabas din yung pangalan ni Albi Benitez. Pero ang speakership kasi, hindi lang siya usapin Yung ba yung dahilan kaya lumabas yung balita kahapon? Anong balita Just kidding, yun? just kidding. Okay. Tapos, binabalanse mo yung political baggage, political value added ng Speaker at saka ng Senate President with the, sino ba yung kayang kontrolin yung Kongreso? Lalo na sinasabi ni Vice President Sara ay ipapa-impeach ko ang Presidente. So, ang impeachment mag-emanate sa House. So, sino yung makakakontrol sa House na hindi mangyayari yon? So, binabalanse mo yung, yung power, yung to control the House and the Senate, at saka yung political value added or political baggage. No? Okay, let's go to the Senate. Mas mahigpit ang race dito. Dalawang pangalan ng umuusbong, Tito Soto and of course, Chis Escudero, the incumbent. Yes. How are you seeing that race? How will they get their numbers? Tatlo ang mahalaga dyan. Una, siyempre, yung mahalaga, yung mga senators, na ang sabi nga nila, separate republics. No? Gumagawa sila ng desisyon based sa kanilang political calculation, paano sila makikinabang dyan. So dapat, simple majority yan No? Kung hindi mo makuha yung majority, ay hindi ka magiging Senate President. Ikalawa, yung tulong o yung support ng Malacanang. No? Dahil sabihin ng Malacanang, hindi, separate body yan. Legislative yan, kami executive. Pero in the real world, meron niya mga pressures kung sino ang gusto nila. Dahil yung priority bills nila, maiipit kung hindi friendly yung Senate President. At ikatlo, yung popular opinion. Halimbawa, kung merong levels ng corruption o may levels ng controversy yung mga taong involved, paano sila magiging Senate President? Na magiging bagahe sila dun sa mga una, dun sa mga senator, kung susuportahan But nila. how crucial is the Senate President to the upcoming impeachment trial? Kung sino ang mananalo? Well, very crucial. Pero Ano ang role, ano maging papel niya? Kasi lahat naman tatayo bilang judge senator judge Yes. Pero ang Senate President, meron bang special role niyan? Oo, katulad ng role ni Enrile during the impeachment of Corona. Siya yung parang nagpapacilitate Siya yung parang convener So, pwede niyang impluwensyahan yung proseso to some extent. No? Pero dalawa yung labanan sa impeachment. Una, matutuloy ba? No? Dahil ang sinasabi ng iba ay dahil na late, dahil doon sa forthwith na debate, no? Na sabi ni Senate President Chis Escudero, hindi yan ibig sabihin ay ngayon din or immediate. No? Hindi ko alam kung saan dictionary niya pinulot yung kanyang definition. Pero meron yung political value ng pag-delay. Dahil ngayon, yun ang magiging major issue. Pwede ba na yan ay ipasa sa 20th Congress from the 19th Congress kung hindi siya na-convene dito sa 19th And who will Senate? settle that jurisdiction issue? Well, Kasi the Senate, pag sinabi ng Supreme Court, co-equal branch yan yeah nga, the Senate itself will resolve that. So But they can stop the proceedings from happening themselves? tingin ko, no, medyo unprecedented yan. Baka pwedeng sabihin ng Senate na, tatanggapin namin ito galing sa 19th Congress. Or pwede rin nilang sabihin, teka, may legal frailty yan. Dahil nangyari yan ng 19th Congress. Pero kung hindi, if you take a look at the numbers in the Senate and Sara is poised to be acquitted, what would be the value of having to go through that chopping board kung ang ulo na nandun ay ulo ng presidente at hindi ng vice-presidente? Well, yun ang purpose ng trial para makita yung ebidensya. Halimbawa, pag nagsimula yung impeachment, pwedeng pabuksan yung bank accounts ni Sara.
na sinasabi ni Trillanes, merong mga anomalous hundreds of millions galing sa mga drug lords, pogo lords, etc. Pag nabuksan yon at nakita na totoo yon, yung mga senador ba ay boboto dun sa isang So akusado? popular public sentiment will also be against him. Yes. Ikalawa, yung mga ebidensya. At saka, ikatlo, going into 2028, saan ba yung political calculation ng mga senador? Lalo na, may 3 years pa ang presidente. No? Pero, si Sara ay medyo nasa top 2 ng mga presidential preferences going into 2028. So, may mga iba't ibang Sino calculation. yung top 1? No? Well, ang naglalaban dyan si Tulfo. Sara at saka si Tulfo. Pero, Sinong Tulfo? si Rafi, no? Pero baka malay mo, baka may sumulpot pa. Na iba. Usually may sumusulpot na black swan Di ba? Sino ba yan? Si Yung, Bam o si... Who knows, no? Risa. Who knows, no? Kung sino yung mga susulpot dyan, no? So, yan ay magpa-factor in sa calculation ng mga senador. Okay. So, nung panahon ni Corona, bagamat apples and oranges, Chief Justice yun, ito sa Vice President, ay nagsimula rin with the minority. Wala rin numbers Pero eventually, because of the evidence, because of the process, because of a lot of things, nagbabago. Ang ihip ng hangin. Kaya kahit sabihin mo na, uy, mahirap mag-convict. Pero depende yan sa maraming factors. Yung expose ng bank accounts. Kung mapunta muna tayo doon in the first place at kung ma-communicate ng maayos na gano'n ang mangyayari dahil nga parang may kahinaan no, sa messaging. Coup rumors in the AFP, have you heard of any? Nakakapagtaka, no? Si General Browner, sinasabi Well, niya. lagi sumusunod. Meron bang dissatisfaction among officers in the AFP? Well, laging sumusulpot yan. Noong 2023, sumulpot yan. 2024, sumulpot yan. Ito mga kakampi ni dating Pangulo. Yes, laging sumusulpot yan. Lalo na nitong midterm election, parang mas maraming mga military ang bumoto laban sa administrasyon. No? So, sumusulpot yan. Pero iba kasi yung dynamic sa military. Will the military support a pro-China candidate, a pro-China political project? So, iba yung dissatisfaction nila sa gobyerno. Iba yung itatransfer ba nila yung support sa openly pro-China, like the Dutertes. No? So, yun yung tingin ko mas magdo-dominate sa military. Kaya I doubt kung at this point, merong serious threat. Ayun lang pag nagsalita yung Chief of Staff ng Armed Forces na walang ganito, walang that under my watch, napapaisip ka, like you. May nagsabi din kasi sa akin. What was that about? May nagsabi din kasi sa akin na hindi raw sila satisfied. Yeah. And meron daw mga sundalo na ayaw mapunta sa gera. Yes. Well, medyo hindi naman malapit yung ganung possibility. Dahil wala naman talaga tayong chances sa China. Pero ang usapin dito is more global. No? Yung mundo ang nakatingin dito. Dahil hindi lang to usapin ng West Philippine Sea. Usapin ito ng freedom of navigation sa isang waterway na merong 40 to 50% ng global trade ang dumadaan. So, at usapin ito ng international law. So, pag sinabi mo, yung Pilipinas ba makikipaggera sa China? Mukhang hindi naman yun ang sitwasyon. Mukhang ito ay usapin ng political at saka diplomatic engagement. Katulad ng civilian mission. Oo, yung ating ito coalition na Okay ba nasa na West segue yun? Philippine Sea ngayon. Oo, may nagtatanong kasi bakit, ano magagawa ng isang concert Yeah. para sa ipinaglalaban natin sa West Philippine Sea? Isn't this also in a way provocative? Yeah. Well, tatlo ito. Yung unang civilian convoy was a Christmas convoy to resupply our troops sa BRP Sierra Madre sa Ayungin. Yung second civilian convoy ay yung sa Scarborough to resupply our fishermen. No? At itong ikatlo ay may element ng resupply doon sa mga mangingisda sa Pag-asa Island, pero ang dominant dito ay a regional peace concert kasama ang Indonesians, Malaysians, Koreans, Japanese, even Vietnamese. Medyo na-hospital lang yung performer. No? So, yun yung kaibahan nito. At saka ito ay nasa gitna ng West Philippine Sea. Sabi nga ng mga organizers at performers, ito yung first peace concert sa gitna ng West Philippine Sea. Una sa Palawan at ikalawa sa Pag-asa, yung westernmost border ng ating EEZ. Kaya So, may Kalayaan medyo Islands. defining. Ang purpose niyan, to educate our population na hindi lang ito usapin ng
Chinese military, Philippine military, usapin ito ng civilians. Kaya nga mismo yung China, inibitahan nila dito sa peace concert. So, may ganun yung impact niya sa mamamayan. Medyo dumistansya daw ang Chinese Coast Guard ngayon at walang Chinese Navy presence. As compared to the first civilian mission, natakot Yes. kaya sila na multi-countries ang nandoon. Siguro, Kapag may nangyari, maraming mapoprovoke. Yes, at saka, pero nandun sila, nag-radio challenge sila, yung mga Coast Guard, shadowing sila all throughout. Nagulat nga sila Palawan pa lang may nagsha-shadow na. Nasa loob ka ng sovereign territory, sinashadow na sila. No? So, nagulat sila ron. Pero, hindi naman lumapit. At saka meron din tayong escort na Coast Guard. Pero, siguro, natututo na rin ng China na dami pido. Yes. Paano mo haharangin ang isang peace concert? Bakit mo iwa-water cannon ang isang peace concert na regional yung representation? No? So, alam nila na vulnerable sila. Pero, binanatan nila ng gusto, social media. Na ito ay isang Philippine government, US government strategy para ipahiya kami. Medyo revealing dahil ba't nila ginamit yung salitang ipapahiya? No? Ibig sabihin, nararamdaman nila yung sakit ng political value nito. The biggest navy in the world, the biggest standing army in the world, medyo nasasaktan sa isang ragtag civilian convoy na kumakanta sa gitna ng West Philippine Sea. Diba? Yun yung panito David versus Goliath, political judo. Huwag mong tatapatan sila kung saan sila malakas. Tatapatan mo yung do you think there vulnerability should be nila. more civilian missions? Yes, ang tawag nila to civilianize the West Philippine Sea, no, to use people power rather than military power sa biggest military power in the world, no, kasama ng US. So, wag tayong pumasok sa dynamics ng US at saka China. I-define natin yung ating rights, yung ating sovereignty based on our own terms. Yun yung purpose At nito. mukhang natatakot pumalag ang China sa mga ordinary Siguro hindi civilians. nila alam paano papalag. Diba? Yun yung panito. Yun yung ganda. Yun yung beauty nito. No? Mukhang pabalik na ang ating mga Mukhang mamaya kababayan. alas 4. Oo, mula doon sa civilian convoy. Yes, Third tsaka Atenito tsaka mission. sabi nila nag-e-enjoy, naglalaro yung mga Korean Talaga? K-pop at saka yung mga Filipino bands, no? At saka yung mga naging ko sila magkakaibigan. Sana reflection 'yan sa ASEAN dahil kasabay niyan yung ASEAN Summit. No? Kasabay niyan. At yung ating ganda nun. flag anniversary. So maraming kasabayan. Baka doon sa pang-apat na mission sasama ako ulit. Oh, Okay. maraming salamat sa ating political pundit, Ronald Llamas, for his stories once again. Very Maraming salamat insightful. din at umabot ako.